Nagdeklara na si Zhou Yan na simulan na raw ang pangalawang laban. Umatake ang ating bida pero agad siyang naunahan ni Zhang Guowei. Dahil doon ay kinailangan niya munang mag-focus sa kanyang pagdepensa. Hindi siya makahanap ng pagkakataon para makaatake dahil sa sunod-sunod na suntok na kanyang sinasangga. Tinanong ni Zhao Zumei si Yang Xiaoman kung may mamamatay na naman daw ba ngayon. Sumagot naman si Yang Xiaoman na marahil nga raw ay ganoon ulit ang mangyayari. Naisip ni Zhang Guowei na isa nga lang daw baguhan si Fang Ping na nasa rank 1, ibig sabihin daw noon ay limitado pa din lang ang taglay nitong vitality. Kailangan niya nga lang daw ipagpatuloy ang kanyang pag-atake hanggang sa maubusan na ito ng enerhiya. Dumipensa ulit ang ating bida sa suntok na pinakawalan ni Zhang Guowei. Naisip ni Zhang Guowei na mukhang hindi na nga raw tatagal si Fang Ping. Tingnan na nga lang daw nila kung ilang suntok pa ang makakayanan nito bago ito bumagsak. Natuwa ang isang lalaki dahil nakakalamang na nga raw ngayon si Zhang Guowei sa laban nito kay Fang Ping, mukhang sa pagkakataong ito nga raw ay sila na ang mananalo. Sinabi ni Advisor Zhang na mukhang malapit na nga raw maubusan ng vitality ang ating bida. Inasahan na raw niya ito dahil ito nga raw ang kaibahan ng isang baguhan na rank 1 at isang peak rank 1 martial artist. Habang nanunood ay nakakaramdam ng pagkainis si Zhao Zumei, ayaw pa nga raw agad kumain ni Fang Ping ng mga pills para manumbalik ang mga nagagamit nitong vitality. Sinabi naman ni Lu Fengro na wala nga raw pagkakataon ng ating bida na makakain ng kahit na anong pills dahil patuloy itong inaatake ni Zhang Guowei. Sa gitna ng labanan ay biglang nang asar si Zhang Guowei, tinanong niya si Fang Ping kung hindi na ba raw nito kayang tumayo ng tuwid. Naisip niya na sa pagkakataong ito nga raw ay makakabawi na siya kay Wang Jinyang. Magagawa niya nga raw ito sa pamamagitan ng pagpatay sa kaibigan nitong si Fang Ping. Ginamit na ni Fang Ping ang kanyang system para muling punuin ang kanyang vitality. Nagulat si Zhang Guowei noong mapansin nito ang naging pagbabago sa ating bida. Bukod sa nakaiwas si Fang Ping ay nagawa rin itong umatake ng napakabilis. Tumama sa gilid ng mukha ni Zhang Guowei ang puncture kick na pinakawalan ng ating bida. Sa mga huling sandali ni Zhang Guowei ay napapaisip siya kung paano raw ito nangyari. Bakit nga raw bigla na lang bumalik ang vitality ng ating bida? Bumagsak na rin sa arena ang walang buhay na si Zhang Guowei. Sa pagkakataong ito ay napahiyaw na sa pagkamangha ang ilan sa mga nanunood. Labis na ikinagulat ni Liu Yunguan ang naging pagkatalo ng isa pa nilang kasamahan. Takang-taka rin si Advisor Zhang kung bakit bigla na lang napuno ang taglay na vitality ni Fang Ping, kanina nga raw ay halos malapit na itong bumigay. Maging si Lu Fengro ay nagtataka rin kung kailan daw kumonsumo ng vitality pills ang ating bida. Nagsalita si Fang Ping at ipinarinig sa lahat na umakyat na raw agad ang sunod niyang kalaban. Tinanong ni Zhou Yan ang ating bida kung wala ba raw itong balak na magpahinga. Sumagot ulit ang ating bida na nasabi ng araw niya kanina na nakapag-book na siya ng isang train ticket para sa pag-alis niya mamaya. Sinabihan na ni Zhou Yan ang kabilang panig na umakyat na raw doon ang sunod name lalaban. Pero wala na ni kahit isa sa mga ito ang nagtangkapang umakyat ng arena. Nanginginig na itinaas ni Zhang Qiang ang isa niyang kamay. Sinabi niya na aatras na raw siya sa kanyang laban, simula nga raw ngayon ay magpo-focus na lang siya sa kanyang sariling pagsasanay. Hindi na nga raw mahalaga kung manatili siya sa rank 1 o rank 2, marahil nga raw hindi talaga siya nababagay sa mundo ng martial arts. Sinubukan ni Liu Yunguan na pigilan si Zhang Qiang pero hindi na siya nito pinakinggan. Nag-alala ang isang babae sa magiging reputasyon ng kanilang grupo. Bigla siyang tumayo at nagpresenta na siya na raw ang sunod na lalaban. Pero agad siyang pinigilan ni Liu Yunguan, sinabi rin ito na tanggapin na lang daw nila ang kanilang pagkatalo. Hindi nga raw sapat ang kanilang lakas para talunin si Fang Ping, tiyak nga raw na matatalo lang ulit sila nito. Tinawag ni Liu Yunguan ang ating bida para sabihin ang dahilan kung bakit nila ito hinamon. Ang kapatid niya nga raw noon ay isa ring genius na gaya ni Fang Ping, ang kanya nga raw buong pamilya ay umaasa na malayo ang mararating nito. Pero simula nga raw nang makalaban nito si Wang Jinyang ay hindi pa rin gumagaling ang mga tinamo nitong pinsang Ping. Nasa loob na rin ngayon ng gusali ang presidente ng Nanjiang Martial Arts Society na si Wang Jinyang. Sinabi ni Wang Jinyang na isa pa rin daw siya ngayong rank 3, at hinahamon niya raw si Liu Yunguan para sa isang laban. Nagulat ang mga taong nanunood sa pagdating doon ni Wang Jinyang.
Napakalakas nga raw ng loob nito para magpunta pa sa loob ng kanilang Magic University. Tinanong ni Wang Jinyang kung ano na ang isasagot ni Liu Yunguan, tinanong niya kung tinatanggap ba raw nito ang kanyang hamon. Hindi naman makasagot si Liu Yunguan, wala siyang ibang nagawa kundi magtiis sa kanyang nararamdamang galit. Nagsalita ang isang rank 4 teaching advisor at sinabihan si Wang Jinyang nang nasa loob daw ito ng Magic University at wala raw ito sa Nanjing University. Hindi nga raw ito maaaring basta nalang manggulo doon dahil sa ipinapatupad na batas. Sumagot si Wang Jinyang na hinahaman niya nga raw si Liu Yunguan nang naaayon sa batas ng martial arts, kung wala nga raw siyang balak na sumunod ay dapat kanina pa siyang kumilos. Tinanong ni Wang Jinyang ang maligalig na teaching advisor kung isa ba raw itong rank 4. Sinabi niya dito na pagkalipas nga raw ng 3 araw ay magiging isa na rin siyang rank 4 martial artist, maaari nga raw siya nitong puntahan para hamunin ng isang laban. Sinabihan ni Wang Jinyang ang lahat ng naroon, mapa-estudyante man ang mga ito o mga teaching advisor. Kapag may galit nga raw ang mga ito sa kanya ay maaari raw siya ng mga itong hamunin sa kahit na anong oras. Naisip ni Lu Fengro na kaya raw pala bigla na lang nawala si Wang Jinyang ay nang dahil sa nasa gitna ito ng proseso ng pag-breakthrough para maging rank 4, ibig sabihin nga raw noon ay isa na ito ngayong peak rank 3 martial artist. Sa dami nga raw ng mga rank 3 student na nanood ngayon, nangangamba siya na baka mapahiya lang ang kanilang Magic University kapag nagkaroon talaga ng labanan. Sinabi ni Wang Jinyang na alam niya raw na walang magtatangka sa mga ito na kumalaban sa kanya. Ang alam lang naman daw ng mga Magic University students ay ang mangbuli ng mga baguhan. Nabibigla ang ating bida sa ipinapakitang tapang ng kanyang kaibigan. Nagsalita si Liu Yunguan at sinabihan si Wang Jinyang nang wag daw sila nitong paratangan. Patas naman daw ang kanilang hamon at kusang loob naman daw itong tinanggap ni Fang Ping. Sinabi ni Wang Jinyang na puro peak rank 1 martial artist nga raw ang inihanda ng mga itong estudyante, samantalang si Fang Ping ay isa lang namang freshman na kakatapos palang mag-breakthrough sa pagiging isang rank 1 martial artist. Tinanong ni Wang Jinyang kung ganoon na ba raw talaga ang pamantayan ng mga ito ng isang patas na laban. Kung ganoon nga raw, sino raw sa mga rank 3 na naroon ang gustong makipaglaban sa isang peak rank 3 martial artist na tulad niya? Wala raw siyang pakialam kung bago o nasa peak rank 3 ang mga ito dahil parehas niya lang naman daw ang mga itong papatayin. Nagsalita ulit ang rank 4 teaching advisor at sinabihan si Wang Jinyang nang tingin ba raw nito ay wala talagang kakalaban sa kanya. Ipinalabas ni Wang Jinyang ang kanyang taglay na vitality at sinabi na kung mayroon nga raw ay magsimula na agad sila ng laban. Tinanong niya ang rank 4 teaching advisor kung tingin ba raw talaga nito ay hindi niya magagawang pumatay ng mga estudyante ng Magic University. Doon na nagdeklara si Wang Jinyang na ngayong araw daw ay hinahaman niya ang lahat ng rank 3 students ng Magic University, at lahat daw ng tatanggap ng kanyang hamon ay kanyang lalabanan. Magsasalita pa sana ulit ang rank 4 teaching advisor pero sinabihan siya ni Lu Fengro na itahimik na raw niya ang kanyang bunganga. Tinanong ni Lu Fengro ang rank 4 teaching advisor kung nakalimutan na ba raw nito ang insidente kung paano tinalo ni Wang Jinyang ang napakaraming rank 3 martial artist. Ang isang araw sa binugbog nito noon ng sobra ay ang Vice President ng Martial Arts Society. Matindi ng araw ang galit ngayon ni Wang Jinyang dahil sa nalaman nito ang sitwasyon ni Fang Ping. Kapag mas lalo pa raw itong nagalit ay mukhang hindi lang ito basta matatapos sa pagkamatay ng 5 o 10 estudyante. Tinanong ni Lu Fengro ang rank 4 teaching advisor kung aakuin ba raw nito ang responsibilidad sa mga maaaring mangyari. Marami pong salamat sa patuloy na panunood sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Pa-like and follow na rin po ng ating Facebook page para sa mga paparating nating update. Tinawag ni Wang Jinyang ang pangalan ni Fang Ping, sinabi niya sa ating bida na wala raw itong kinalaman sa mga gusot na kanyang nagawa. Maaari nga raw nitong tanggihan ang mga matatanggap nitong hamon kapag naramdaman niya na lubha itong mapanganib. Huwag daw matakot ang ating bida sa mga tao na gusto siyang idamay. Kapag nagpatuloy pa rin daw ang mga ito ng panggugulo sa oras na isa na siyang rank 4, huwag daw itong mag-alala dahil papatayin niya raw ang lahat ng rank 4 students ng Magic University. Sa sandaling maging isa naman daw siyang rank 5 ay papatayin niya rin daw ang lahat ng mga rank 5 students ng Magic University. Tumayo si Lu Fengro at sinabihan si Wang Jinyang nang tumigil na raw ito.
Sinabi niya na isang araw si Fang Ping sa kanyang mga estudyante at wala raw karapatan si Wang Jinyang na makialam doon. Ang laban nga raw na ito ay nagsimula nang dahil sa paghihiganti ng mga basura na dating tinalo ni Wang Jinyang. Huwag nga raw nitong maliitin ang Magic University dahil hindi raw ito ang pag-uugali ng mga mahuhusay nilang estudyante. Sinabi rin ni Lu Fengro na kahit nga raw iniisip ni Wang Jinyang na siya ang pinakamalakas sa mga kasabayan niya ng rank, ay huwag daw itong kikilos nang hindi nag-iisip ng mabuti. Ito nga raw ang rason kung bakit may naganap na labanan ngayon. Isipin na nga lang daw nito ang magiging kalagayan ni Fang Ping. Hindi raw habang buhay ay makakapagbantay ito kay Fang Ping kaya wag na nga raw itong magdagdag pa ng gulo. Kumalma si Wang Jinyang matapos marinig ang payo ni Lu Fengro. Pero binalaan niya pa rin si Liu Yunguan na wag daw nitong iisipin na hindi na niya ito makikibo kapag naging isa na siyang rank 4 martial artist. Siya nga raw ang bumugbog sa kapatid nito kaya siya lang din ang dapat nitong paghigantihan. Kapag ginulo pang araw nito si Fang Ping ay bibigyan niya raw ito ng bagong problema. Nagalit si Liu Yunguan noong banggitin ni Wang Jinyang na hindi ba raw isa ring rank 4 martial artist ang kanyang ama. Sinabi ni Liu Yunguan na napakalakas raw ng loob ni Wang Jinyang para isipin na makakaya nitong kalabanin ang kanyang ama sa taglay nitong kakayahan. Maswerte nga lang daw ito kaya hanggang ngayon ay buhay pa rin ito. Sinabi ni Wang Jinyang na kung wala nga raw siyang backer na isang Grandmaster ay baka matagal na panahon na siyang inatake ng ama ni Liu Yunguan. Sinusuportahan nga raw siya ng isang Grandmaster dahil nakitaan siya nito ng potensyal. Huwag nga raw siya ng mga itong ihalintulad sa kanila dahil mas mahalaga nga raw siya kaysa sa mga ito. Nagalit si Zhou Yan sa kanyang mga kasamahan kung bakit hinayaan ng mga itong makapasok ang taga-ibang universidad, tinanong niya kung sino ba raw ang nagpapasok dito. Nagpakita si Qin Fengqing at sinabi na siya raw ang nagdala doon kay Wang Jinyang. Nakasalubong niya nga raw ito sa tapat ng train station kaya inimbitahan na niya rin ito na magtingin-tingin sa kanilang campus. Hindi niya raw inasahan na makakakita siya doon ng isang magandang palabas. Sinabi rin ni Qin Fengqing na tama naman daw ang mga sinabi ni Wang Jinyang. Buhay na buhay pa nga raw ito kaya pwedeng-pwede raw nila itong hamunin. Hindi na nga raw ng mga ito kailangang mandamay pa ng iba. Aminin na lang daw kasi ng mga ito na natatakot sila kay Wang Jinyang. Dapat daw ay gumagaya na lang ang mga ito sa kanya. Aminado raw siya na wala pa siyang laban kay Wang Jinyang kaya nga raw hindi niya ito kinakalaban. Bago umalis ay ipinaalam ni Wang Jinyang na 3 araw daw siyang mananatili sa Magic University. Puntahan na nga lang daw siya ng mga ito kung gusto siya ng mga itong hamunin o paghigantihan. Hindi niya raw ang mga ito hihintayin kapag natapos na ang 3 araw, hanapin na lang daw siya ng mga ito kung hindi sila natatakot mamatay. Nabalot ng katahimikan ng buong lugar noong makaalis na sina Wang Jinyang. Naisip ng ating bida na ninakaw nga raw ni Wang Jinyang ang lahat ng atensyon na nasa kanya nang dahil sa bigla nitong pagpapakita. Isa-isa nang nag-alisan ang lahat ng mga taong nanood. Inis na umalis ang grupo ni Liu Yunguan nang dahil sa kanilang pagkatalo. Naisip ni Fang Ping na tapos na nga raw talaga ang kanyang laban. Nagawa niya nga raw makapatay ng 2 peak rank 1 martial artist ngayong araw. Siguro naman daw ay matatagalan pa bago ulit may humamon sa kanya. Pinuri ni Lu Fengro ang ating bida dahil maganda raw ang ipinakita nito, mahusay rin daw ang paraan na ginamit nito para manalo. Binanggit ni Yang Xiaoman na kanina nga raw ay kakaunti na lang ang vitality ni Fang Ping. Tinanong niya ang ating bida kung bakit daw bigla na lang bumalik ang vitality nito kahit na hindi naman nila ito nakitang kumain ng kahit na anong pills. Tinanong ni Fang Ping si Yang Xiaoman kung hindi ba raw ito tinuruan ng teaching advisor nito na huwag makialam sa sikreto ng ibang tao. Nagmula pa naman daw ito sa isang magandang pamilya at mga martial artist rin daw ang parehas na magulang nito. Sinabihan ng ating bida si Yang Xiaoman na kapag pinagpatuloy raw nito ang pakikialam sa sikreto ng iba ay kagagalitan daw ito ng marami. Huwag na nga raw itong magtanong pa ng mga ganoong klase ng bagay sa hinaharap. Nagpaalam na si Fang Ping sa kanyang teaching advisor dahil kailangan na raw niyang umalis. Nainis ang napahiyang si Yang Xiaoman at sinabi na napakayabang daw ng ating bida. Sinabi ni Lu Fengro na ito pa nga lang daw ang unang beses na nakapatay si Fang Ping kaya malamang ay naninibago pa lang ito. Sa ngayon nga raw ay hayaan muna nila itong mapag-isa. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang kaibigan kung nasaan daw ito ngayon.
Nagulat siya noong sabihin ni Wang Jinyang na naroon daw ito ngayon sa guest house ng Magic University. Tinanong ni Fang Ping kung bakit hindi pa rin daw ito umaalis, tinanong niya kung naghihintay pa ba raw talaga ito ng hamon. Sumagot ng oo si Wang Jinyang at sinabi na hanggang ngayon nga raw ay wala pa ring humahamon sa kanya. Nagtungo na rin agad ang ating bida sa Magic University guest house para puntahan ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Wang Jinyang na matagal na nga raw niyang alam na mapapalaban si Fang Ping. Kanina pa rin daw siya doon pero hinayaan niya muna itong makipaglaban ng 2 beses. Gusto niya nga raw maintindihan ng ating bida na hindi ito makakaligtas at magiging isang malakas na martial artist kapag pinalampas lang nito ang kapangahasan ng iba. Pinasalamatan ni Fang Ping si Wang Jinyang, pero pinaliwanag niya na wala raw nang bubuli sa kanya. Desisyon niya raw talaga na tanggapin ang laban at hindi raw siya napilitan. Tinanggap niya raw ang hamon dahil hindi niya nagugustuhan ang inaasta ng mga ito, at dahil gusto niya rin daw maunawaan ng maayos kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging isang martial artist. Tinanong ni Wang Jinyang ang ating bida kung ano na raw ang palagay nito ngayon sa mga martial artist. Sumagot si Fang Ping na ito nga raw ang mga klase ng tao na walang pakialam kung mabubuhay man sila o mamamatay. Natawa si Wang Jinyang sa sinabi ng ating bida, sino nga raw sa kanila ang hindi natatakot sa kamatayan. Sinabi rin ni Qin Fengqing na kahit nga raw ang mga Grandmasters ay pinapahalagahan rin ang kanilang buhay. Ginawang halimbawa ni Qin Fengqing ang grupo na humamon sa ating bida. Winasak nga raw ni Wang Jinyang ang landas ng mga ito para maging malakas, kaya nga raw galit na galit ang mga ito at gustong maghiganti. Pero hindi naman daw ito nangangahulugan na ayaw na nilang mabuhay. Naalala ni Fang Ping ang pangalawang lalaki na kumalaban sa kanya nang dahil sa gusto nitong makapaghiganti kay Wang Jinyang. Dinagdag pa ni Qin Fengqing na marahil nga raw ay wala talagang intensyon ang mga nakalaban ng ating bida na patayin ito. Kumbaga mga nakakaawang tao lang daw ang mga ito na hindi kayang tumanggap ng sarili nilang pagkatalo. Nataranta si Qin Fengqing noong mapansin nito na biglang natahimik si Fang Ping. Pinayuhan niya ito na wag daw nitong pakaisipin ang kanyang mga nakalaban dahil wala naman daw itong nilabag na batas. Sumalang nga raw ang mga ito sa laban kahit na alam naman nila na maaari silang mamatay. Binanggit rin ni Qin Fengqing na tama rin naman daw ang sinabi ng ating bida. Ang mabuhay at mamatay nga raw ay para na lang isang karaniwang bagay sa mundo ng mga gaya nilang martial artist. Hindi na nga rin daw masama kung maaga pa lang ay masasanay na sila sa mundo na kanilang pinasok. Naisip ni Fang Ping na wala nga raw pag-aalinlangan si Qin Fengqing sa mga binigkas nitong salita, napapaisip siya kung ganoon ba raw talaga ang lahat ng mga martial artist. Kailangan niya nga raw talagang maging malakas para magawa niyang mabuhay, hindi nga raw siya mabubuhay kapag hindi siya naging malakas. Nagsalita si Wang Jinyang at sinabi na naiiba raw si Fang Ping kaysa sa kanilang dalawa ni Qin Fengqing. Sa ngayon nga raw ay mag-cultivate muna ito ng mapayapa hanggang sa unti-unti na itong masanay. Sinabi ng ating bida na naiintindihan na niya raw ito, pero binanggit niya rin na kakaiba nga raw ang ginamit nitong paraan para mapagaan ang kanyang loob. Sinabi ni Qin Fengqing na masasanay rin daw si Fang Ping sa buhay ng isang martial artist. Kumain na nga lang daw ito ngayon at medyo lumalamig na ang kanilang pagkain. Tinanong ni Fang Ping si Wang Jinyang kung maaari ba raw nitong sabihin sa kanya kung ano ang gagawin nitong misyon at bakit napunta ito ngayon sa Magic University. Agad namang nakasagot si Qin Fengqing na isang araw itong malaking misyon na may kaugnayan sa pagpunta sa catacombs. Napatigil sa pagsasalita si Qin Fengqing noong sabihan siya ni Wang Jinyang. Sumenyas si Wang Jinyang na hindi pa raw ito kailangang malaman ng ating bida. Sinabi ni Wang Jinyang na wag na raw muna itong intindihin ni Fang Ping. Sa ngayon nga raw ay hindi pa ito maaaring masangkot sa mga ganoong klase ng bagay. Sinabihan din ni Qin Fengqing ng ating bida na pakinggan nga raw nito ang payo ni Wang Jinyang, mas maganda nga raw kung mag-focus muna ito ngayon sa kanyang pagsasanay. Sinabi naman ni Wang Jinyang na kumain na lang daw sila. Nangangamba siya na kapag nagpatuloy pa sa pagsasalita si Qin Fengqing ay baka kung ano na naman ang masabi nito. Naisip ng ating bida ang lugar na catacombs na nabanggit ni Qin Fengqing, malamang nga raw ay hindi pa niya makakayanang sumama sa mga ito. Wala rin naman daw magandang maidudulot ang pagtatanong ng sobra. Habang lumalakas nga raw siya ay unti-unti niya rin naman itong malalaman.